kabuhayan. Yan ang simbolismo ng kapok sa kanilang bayan. Sa payak na pamumuhay sa bayan ng San Ildefonso, isang diwa ang umusbong sa bawat puso ng tao. Ang bayan ng Bulak na ngayon ay bayan na ng San Ildefonso, bayan kung saan tumubo ang pinakamatibay na paniniwala. Kinilala ito bilang bayan ng Bulak noon dahil hitik ang lugar sa puno ng kapok. Kinalaunan dahil sa kanilang malalim na pananampalataya, ipinangalan nila ang bayan sa patron nitong si San Ildefonso. Ang puno ng kapok o bulak ang siyang nagtaguyod ng pamumuhay ng mga tao sa bayan. Dahil sa mahabang panahon, ito ang naging sentro ng kanilang kabuhayan, kasabay ng paglago ng kanilang pamumuhay at pagtibay ng kanilang pananalig. Isang pista ang nag-ugat sa paniniwalang kanilang iniibig. Sa himig ng musika, sumasabay ang tibok ng puso ng bayan. Indayog na hindi lamang sayaw, kundi isang panata na buhay at malinaw. Ang bawat galaw ay alay, hindi lang para sa pagdiriwang, kundi para sa kalikasan, sa kultura at sa pananampalatayang walang kapantay. Ang Bulak Festival ang naging salamin ng diwa ng San Ildefonso, isang makulay na pagsasama ng tradisyon, debosyon at pag-asa. Bawat pagdiriwang ay may pinagmumulan at sa likod ng makulay na kasaysayan ng Bulak Festival, naroon ang isang ugat na tahimik, ngunit matatag ang pag-iral. Siya si Binibining Corazon Inovero, ang maestrang nagtataguyod ng diwa ng pagdiriwang. Bilang pampalagi ang tagapangasiwa, siya ang naging haligit gabay na sa bawat taon ay muling binubuhay ang debosyon at kulturang tunay. Noong taong 2005, sa pangunguna ni Dr. Gil Villacorte, isinilang ang unang hakbang, isang eksperimento, isang panalangin. Dito sinubok ang tibay ng ugnayan, ng pamahalaan at ng simbahan. Sa gitna ng kwento ng kapok na tumutubo, puno ng alaala at siyang sagisag ng pagbabago. Ngunit dumaan ang unos, isang pandemya na nagpaluhod sa mundo. Tahimik ang kalye, tahimik ang entablado, nangalagas ang mga dahon, at ang kapok ay waring nawalan ng layon. Subalit sa ilalim ng lupa, ang ugat ay humihinga. May panata pang humihiyaw kahit walang makakita. At mula sa katahimikan, isang tinig ang bumangon. Si Jonas Navarro, kabataan ng bagong panahon. Sumali ako bilang dancer sa Bulak Festival dahil isa to sa pangarap ko na maging dancer kasi yung mga brother ko ay naging dancer din kaya na-influensyahan nila ako. Kahit maging alumni ako, babalik pa din ako para maging guide sa ibang batang SI na gusto ma-experience yung pagiging dancers sa Bulak Festival. Mananayaw ng mataas na paaralan, ngunit higit pa sa galaw, siya'y tagapagtaguyod ng tradisyong minana sa tahanan, tagadala ng props, tagabantay ng sining, isang batang panatang sa patron ay gising. As a teacher, medyo struggle ko yun. Kasi nga, una, yung paghahanap parang ng dancers. Kasi may mga bata kasi na mas priority nila yung academic. Pero kahit gano'n, may mga bata talaga na sumasali kasi gusto talaga nila sumayaw sa Bulak Festa. And yung mga challenges din, syempre, minsan may mga time na na hirap talaga or minsan sa budget din, may mga sa budget. And nahihirapan din kami minsan maghanap ng mga tutulong din sa amin.
Minsan, ano na lang, ginagawa din ng paraan. May mga bata kami na excuse para makatulong. O kaya mayroon din namang mga alumni na dumadalaw dito, tumutulong sa amin. Tsaka nag-volunteer talaga sila para tulungan kami sa preparation sa Bulak Fest. Every year, pumupunta ako dito para tumulong, sumuporta, at maging inspirasyon na rin sa lahat ng dancers ng San Ildefonso National High School para sa Bulak Festival. Bukod sa pagdiriwang ng pagsasayaw, isa ring sangkap ng pagdiriwang ang paligsahan sa pagluto gamit ang mga gulay na pangunahing produkto ng bayan na tinaguri ang lutong bulak. Alam mo ba, ang lutong bulak ay sino-showcase natin dito sa San Ildefonso bilang vegetable basket ng Bulacan. Sino-showcase natin dito ang mga produktong gulay na hango dito sa San Ildefonso. 3 years na yung lutong bulak, nag-start kami ng year 2020. Same participants kami, Rural Improvement Club, mga volunteers, LLN and Mother Leader. Yun na yung mga sinasama natin dito para gumawa dito sa ating aktibidad. Ito ay nag-start ng year 2022 hanggang 2023 last year at ito 2024. Yung talong, kangkong, and ampalaya, ito talaga yung pinaka-produkto natin na dito kilala ang San Ildefonso bilang vegetable basket ng Bulacan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang San Ildefonso ay mostly puro farmer ang kinabubuhay or agriculture ang kinabubuhay dito sa San Ildefonso. 60% ng mga inaane dito sa bayan ng San Ildefonso ay dinadala sa Central Market para makonsumo ng ating mga kababayan or mga nasa Metro Manila. Meron tayong nasa 3,000 hectares ng vegetable area dito sa bayan ng San Ildefonso. Puno ng kapok ay isinasayaw sa paraang payak ngunit totoo. Mula sa lupa, buto'y itinanim ng kabataan, kasabay ng dasal, panatay pinalalim ng isipan ang pag-usbong ng mga bagong binhi. Tulad ng mga kabataan, patuloy na nagbibigay sigla at ngiti. Sila ang bagong dahon, bagong sanga, bagong buhay na magpapatuloy sa sinimulan ng mga naunang tumayog na gaya ng kapok na tunay. Kaya't sa bayang ito, panatay nagpapatuloy habang ang sining, sayaw at paniniwala ay mulit-muling sumusuyon. San Ildefonso, kay ganda mong pagmasdan, bayan ng bulak, ng panata, ng mga pusong may paglalaban. Sa pagdami ng punong kapok, sinisimbolo ang pistang sumasagana, ang kultura ng bayan sa puso'y mananatiling kay ganda. Saksi ang patron sa panibagong simula. Ano man ang unos sa Bulak Festival, may bagong pag-asa. Sa bawat bulaklak, may kwentong alay. Sa bawat sanga, may panatang tunay. San Ildefonso, bayan ng kapok at paniniwala. Mula noon, ngayon at sa bawat bukas pa. Para sa school, para sa lahat ng dancers ng San Ildefonso National High School, at para sa lahat ng bumubuo ng Bulak Festival, mananatili akong susuporta sa school na ito. Kahit maging alumni ako, babalik pa din ako para maging guide sa ibang batang SI na gusto ma-experience yung pagiging dancers sa Bulak Festival.